Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's vlog po guys, nakalis na po yung mga estudyante natin. Kaya ayan, nakaupo tayo dito na naman sa tindahan natin. Ayan, kulang-kulang na po. Pero huwag kayong mag-alala. Kulang-kulang na po yung tinda ko. Tsaka, ayun, nakalis na nga yung mga estudyante. Tsaka maaga din po tayong naligo, hindi pa tayo nakagsuklay. At sa ngayon naman po, ngayong araw na is dadating na si Papa Bits. Sumakay na po siya kagabi. Natin po siya sa terminal mga alas 12. Saktong-sakto nandoon pa yung bus. Siguro ngayong oras, alas 7 is nasa barko na po siya. Baka larga na din po yung yung barko, na hindi naman yan si Papa Bits mahilig mag-chat kung nasa labas kasi hindi alam gumamit ng data. So tinatantiyan na lang po natin yung oras na susunduin po siya dyan sa labas mga 11:30 kasi dadating yung barko sa Bugo is mga alas 10. So sasakay pa, biyahe pa sila papunta dito mga kulang-kulang isang oras. So yun, mga alas 11:30 kailangan nandoon na sa labas. Papapuntahin na lang po natin doon si Ronald. Depende lang kung ako yung susundo sa labas. Diyan lang naman sa eskina or si Ronald. Malalaman na lang po natin mamaya guys pagdating ng oras ng pagdating naman ni Papa Bits. So ayan guys, kape naman tayo guys, kape. Alas 5 pa lang po ako naligo kasi parang mainit po, mainit sa katawan, kaya niliguan natin ng maaga. Tapos kung maligo mga alas 6 na, yun, ginising na natin yung mga estudyante natin. Kapi tayo guys. Mama Menda, kapit po tayo. Mama Menda Alin, shout out po sa inyo, kumusta? Alam kong nag-aabang ka na naman sa ko, sa upload ko. Ayan Mama Menda, kapit po tayo. Ma'am Marika Johnson, shout out din po sa lahat po ng mga viewers, silent viewers po. Shout out po sa inyong lahat. Lalong-lalo na meron po ako dyan silent viewers na hindi ko na lang papangalanan po. Basta alam niyo na po kung sino po kayo. Si Mama Minda, shout out ko lang po siya, pinapangalanan ko yung pangalan niya kasi masaya po siya pag binabanggit ko po yung pangalan niya sa vlog ko. Ano na po yun, medyo may edad na sabi, inabang-abangan talaga niya araw-araw yung upload ko kasi pag wala daw siyang nakikitang upload ko sa isang araw is panay daw at tanong sa anak niya ba't wala daw ako. So ayan Mama Minda, thank you po sa suporta sa munting channel namin ni Papa Bits, kahit hindi naman po engranding vlog, lang, chill lang po na content, kung ano lang po yung nagagawa natin dito sa loob ng bahay, dahil hindi naman po tayo adventurous na makakapunta ng iba't ibang lugar. So dito lang po tayo naglilibot-libot sa namin, sa munting bahay namin din, na naipapakita ko lang po sa inyo kung ano po yung mga ginagawa ko araw-araw na unlimited routine na hindi matapos-tapos, na binabalik-balikan lang. Tapos sa isang araw pagkakinabukasan, ayun na naman, ganun pa rin na routine. Katulad ng labahan po. Kahapon maraming labahan. Ngayon marami na naman po tayong labahan guys. Yan po yung natin, kaakibat labahan.
Hindi naman tayo pwedeng hindi maglaba kasi araw-araw nagbibihis, araw-araw nag-uniform, ganon. Yung laundry basket ko kahapon, walang kalaman-laman. Paggising ko kang ngayong umaga, puno. Kasi si Sansan, yun, natulog si Sansan na walang kumot. Anong ginawa ni Sansan? Nagtalukbong po siya ng ano niya, ng higaan, yung foam. Tinalukbong po niya. Kasi, kinuha yung bedsheet, kumot at saka punda. Nilagay doon sa laundry. Pagtingin ko kaninang umaga, paggising ko sa mga alas 4 kasi nagsayang ako. Pagtingin ko, ba't malaman yung ano, basket ko. Medyo madilim pa naman, tiningnan ko. Ginanyan ko itinaas. Sus, bedsheet pala ni Sansan. Ni Sansan at yung kumot niya. So tiningnan ko siya kung anong ginamit yung ginamit na kumot. Pagtingin ko sa kwarto, wala siya. Yun pala, nasa ilalim ng foam, yung sofa bed. Nandun siya sa ilalim, nagtalukbong po siya. Ayos din. Tapos naligo ngayon lahat. So ayun. Hindi naman natin pwedeng hindi labhan yan dahil walang gagamitin. So maglalaba na naman po tayo. Yun lang naman po yung ano natin dito sa bahay. Tapos bibili po tayo ng kung ano yung wala na, yung konti na. Meron naman po tayo ditong naipon na binta, kahit papano ibili po natin. Ganun lang. Kung ano po yung maimportante, yun din po yung importantehin bilhin. Tulad ng kape, ha. Yung Milo natin sa kagatas, konti na lang. Ang ano lang po ngayon, kung walang pambili si Christian sa Diyos, dahil yung pinabaong ko lang sa mga bata yung Fuji bar. Dahil yun lang po naman yung mayroon tayo dito, Fuji bar na lang. At biscuit, Skyflakes at kumbi. Si Sansan malapit na naman mag-exam, bayaran. Tsaka ano po guys, nagla-live po tayo sa pupo natin para dagdag kita. Pasensya na po kayo kung pinagmamalaki ko sa inyo yung pupo ko, kasi na kumikita din tayo kahit papano. Mabuti na yung yung 2 weeks, meron kang 700 sa pupo. Di na masama yun guys. 2 weeks mo, may 700 ka. Then dito ka lang nakaupo, nagtatambay. Hindi nagpapainit. Tiningnan ko yung cellphone ni Papa Bits, hindi po online, kasi hindi po talaga alam ni Papa Bits gumamit ng data pag nasa labas. Hindi yan marunong gumamit. Tapos talagang hindi nag-chat kasi yung cellphone niya is nasa bag lang niya, nakatago, hindi inilalabas. So ikaw na lang po yung mag-a-adjust. Alam kong kagabi sasakay na po siya kasi mga alas 12, hindi na tumawag mula nung mag alas 9. Kasi kahit this oras na ng gabi tumatawag pa si Papa Bits. Ngayon hindi nakatawag kasi biyahe na po siya.
Dito na naman po tayo sa sitwasyong ito. So, ayan po guys, katatapos lang po natin maglaba. Dito na lang po ako sa puso naglaba dahil konti lang naman. Habang nagbabanlaw po tayo, meron po tayong tawag na natanggap na masamang balita po. Kasi, yan, pinauwi lang si Papa Bits. Ngayon, alas 11 na po yung oras. Malapit-lapit na po si Papa Bits dito sa Sugod. Merong tumawag sa atin. Kasi po, nung time na si Papa Bits nandoon sa Tacloban, meron po kaming uncle na ka-admit sa hospital. So, higit-higit isang buwan na po siya kasi may sakit sa sa atay, si stage 3 na daw. Yung balita ko stage 3 na daw. Tas yun, nung isang araw po merong itim na paru-paro na dumapo sa akin. Sa unang dapo niya dito sa cellphone. Magbibihisan ako kasi bago pa lang po akong ligo. Magbibihisan na ako, tas dito naman po ako nagbibihis dito sa labas. Kasi mayroon po kong sinampay, nakatapis pa tayo. Yung cellphone ko may dumapon na itim na paru-paro. Tapos parang tinaboy ko siya, bumalik dito siya po sa noo ko, dumapo. Tapos lumipad, balik po ulit siya sa cellphone ko, dumapo siya. Tapos hinayaan ko lang po siya, hinayaan kasi parang maamo yung paru-paro. Parang papalapit sa akin, hinayaan ko lang po siya na hanggang po dumapo siya sa kamay ko. Dito talaga siya dumapo. Tapos sinabihan ko siya, anong kailangan mo? Bakit pabalik-balik ka? Tapos yun, parang pumasok agad sa isipan ko, pero binaliwala ko lang. So ayan, masasabi po masamang balita kasi nang si Papa Bits papalapit na po dito sa Pulang Bato, tumawag po yung anak, bali pamangkin ko na nandun sa ospital. Sabi niya, wala na si tatay, wala na po yung si Tatay Iskoy, wala na po. Sabi ko sa kanya, wala na tayong magagawa dyan kasi hanggang dyan na lang po siya at hindi na niya po kaya. So ayan, sabi ko sana naman po is makauwi ako kahit isang araw lang, kahit sa sa last lamay man lang makapunta po ako kung meron po tayong pamasahe. Wala tayong magagawa, hanggang doon na lang talaga siya. So wala na yung wala na pong tatay si Francia. Iwan ko kung sa mga oras po ngayon is nandun pa yun sila sa sa hospital kasi asikasuhin pa yung yung katawan ni Tatay Iskoy. Po siya, mga higit isang buwan po siya sa hospital. Meron naman po akong connection kay Francia, nagkakausap naman po kami, nagkukumustahan po kami. Na yun po, sabi ko siya, meron pong paru-paro na maaligid-aligid sa akin na parang mayroong pinapahiwatig, pero alam ko na yun kasi pag itim na paru-paro, ayan, nandyan na nga sa harapan ko, nandoon, lumilipad-lipad, papalayo na. Na yun, i-share ko sa GC namin. Yun, mayroong sabi-sabi na sabi kahapon daw dinalaw daw sila ng itim na paru-paro. So paru-pareho po yung naranasan namin.
ako yung una pong dinalaw ng paru-parong itim. Na yun naman po sumagi kagad sa isip ko na ganun po yung sitwasyon na may magandang may masama pong si Tatay Iskoy na nararamdaman na nandoon na sa ospital, na naka-ICU na po siya, naka-ICU. Tapos nilipat na po siya yun ng ospital kasi nung una naka-admit po siya sa ospital ng schistosomiasis kasi lumaki po yung tiyan. Tapos nung magpapacheck up lang po sana siya, yun, dinesisyonan ng doktor na i-admit siya dahil yung atay daw niya is namamaga. So yun, marami-rami na po yung na resulta, na sa katagal-tagalan nakita na po na stage 3 na po yung sakit sa atay ni Tatay Iskoy, na ngayon naman is humantong na po, na pumanaw na po siya. Pinauwi lang po si Papa Bits kasi gustong-gusto naman ni Papa Bits na umuwi na dito. So yun nga, sabi ko pag umuwi si Papa Bits may posibilidad na makakauwi po din tayo. Kondolensa lang po kay Francia at saka kay Mama Inday. Wala na pong tagakuha ng dahon ng saging kasi yun po yung malakas na kanang kamay ni Mama Inday sa paggawa ng mga kakanin. Mag-isang buwan na talaga na doon sila sa ospital. So ngayon lalabas na sila sa ospital, wala na po si Tatay Iskoy. Buti na lang natapos ko yung paglaba ko kasi tumawag si Francia. Pero pag tumatawag talaga si Francia sa akin, yun talaga naiisip ko kasi alam ko naman, bali-balita kasi na yun, parang sabi ng doktor, may taning na po yung buhay ni Tatay Iskoy, na binabaliwalang lang po namin, alinalakasan lang po yung loob namin nang ganun po yung mangyayari, at saka tanggap na po namin. So ayan, yun na po yung last day na ngayon ni Tatay Iskoy. Kaninang mga alas 7 tumawag si Francia sa akin, nag-video call po kami, at saka natingnan ko yung sitwasyon po ni Tatay Iskoy na napatay na po siya. Ngayon, sinin ko doon sa GC namin nila mamawalin. At saka alam na nila po yung nangyari po kay Tatay Iskoy. Na yun din yung rason nila, dinalaw din po sila ng itim na paru-paro. Tapos nagchat si Papa Bits sa atin, nandun daw na siya sa Pulang Bato kanina mga alas 9. Yun, sabi ko sa kanya, wala na si Tatay Iskoy, patay na. Iwan ko kung ano po yung reaction niya. Hindi naman po siya nakapag-reply, na sa ngayon naman si Christian nagsusundo kay Sia. Sabi ko sa kanya, hintayin na lang si Papa Bits dyan sa eskina kasi papadating na yun. Tamang-tama lang yun po, yung oras is alas 11 na, alas 11. Kasi nakalarga pala yung yung barko doon sa Palumpon is alas 6. Parang maaga pa. So maaga pa po siya nakadating doon sa Pulang Bato. Na ngayon, biyahe na po siya. Tsaka siguro malapit-lapit na po siya dito sa Sugod. So yun, sabi ko kay Christian, hintayin nyo na lang doon sa eskina para hindi na magpabalik-balik. Nung time kasi na nandoon din si Papa Bits pa sa Tacloban, kausap din po kami video call ni Tatay Iskoy. Nakausap sa akin ni Francia, Dispiras yun sa Manlurip, August 25. Nakausap po kami ni Tatay Iskoy, pero parang nahihirapan na po siyang magsalita, na parang paus na din, na binibiro pa ni Sia na
humihingi ng iraid. Kasi siya nung maliit pa, palaging binibigyan niya ni Tatay Iskoy ng muron at saka iraid. Tapos yun, biniro pa ni siya na humihingi ng iraid. Sabi ni Tatay Iskoy, sige, uwi ka daw kuno dito kasi mag-ano tayo, maggagawa ng iraid. Tapos sinabihan ko po yun siya na magpagaling ka kasi magiinom pa tayo ng tuba. Sabi ko sa kanya, at saka mamimista pa tayo ng manlurip. Sagot niya, sabi niya, oo, sige, bukas uwi na daw po siya. So ayan, wala na kaming magagawa kasi gusto na niya pong magpahinga ng tuluyan. Hirap na po siya. Kasi nahihirapan na daw siya. So timing naman po na tumawag si Francia. Pag tumatawag talaga si Francia, kinakabahan talaga tuloy. Kinakabahan. Tapos inuunahan ko na lang po siya. Kung hindi ko naman nasasagot, inuunahan ko na lang siya. Sabi ko sa kanya, kumusta si Tatay Iskoy? Yung nasagot ni Francia, sabi niya, inilipat kami ng ospital. Tapos nandito po kami sa ICU. Tapos kanina daw, pinalis daw lang sila ng nanay niya kanila, na pinalis daw lang po sila ni Tatay Iskoy kasi meron lang pinuntahan. Tapos yun, mga ilang minuto may tumawag sa kanila na yun, wala na po si Tatay Iskoy. Iwan ko kung si Francia lang yung pinaalis. Tapos yun, tinawagan po siya ni Nanay Inday kasi si Nanay Inday lang naman talaga yung nagbabantay doon kay Tatay Iskoy. Hindi naman pwede dalawahan na yung mag-stay doon sa hospital. So bali si Francia lang po yung nasa labas. Kung anong kinakailangan, si Francia po yung nag-aasikaso. Sunod-sunod na araw, malalaman ko na lang po kung kailan po yung last lamay ni Tatay Iskoy, na sana naman kahit lang sa last lamay makaano po tayo, makalamay man lang kay Tatay Iskoy. Nandito na si Papa Bits. Anong dala mo, Papa Bits? Timing lang ng pag-uwi mo, ano? Ano? Plaza o nagtirimon. Daw na yung katiyak nga. Ha? Isulong o. Yung inumin mo. Alingat. May dala pala si Papa Bits na mga gamot-gamot para gawing inumin. Binigyan siya po doon. Lalagain. Tas yan po yung gagawing inumin. Para sa ni Papa Bits. Pamamaos. Yan. Yan lang po yung niya, pasalubong. Kumusta yung Ano oras sumatay? Ngayon, mga alas 7. Pag-chat ni mo nga, ada ka na pulang bato. Palakat lang ako Kay gusto man ni mo nga umuliliwat. Amad to. Wari ka darang akuan. Pare naman. Giya kang kuan. Welcome ulit sa sa Patagbawo. So ngayon, nandito ka. Ito na, no? Basahan natin crispy fry. Oo. Butang Yan, may pasalubong siyang peanut butter galing kay Mama Pix. Amin, hindi ko dala ni Tipin. Tools. Pulse. Pinadala ni Tipin. Ikan, titing ko na ini.
Nadara niya, Tacloban. Tapos, tadi. Ako. Yan lang, yung ano ni Papa Bits. Pasalubong galing Tacloban. Ngayon, nandito na siya. Ako naman yung uuwi. Kaya ng aray. Kumustang biyahe? Mag-uol? Sus, Papa Bits. Kahoy man yung pabit. Isusungo ito. Yan, nanananghalian na po kami guys. Nakaabot pa po si Papa Bits ng lumpia. Kaso lang wala ng sauce. Tapos pusit na prinito. Amo na din. Na. Tapos ako margarine guys. Yan po yung ulam ko. Ada pa. Ang mga good yan eh. Bilang kong Kasi meron pong naglako kanina ng pusit. Oo, ako. Isang matanda. Sabi ko, pas lang muna ako tay. Hindi ako kukuha kasi wala pa akong binta sa tindahan. Nangyari po guys, parang pinapakita niya po yung pusit na tinda niya. Nabitawan. Nabitawan po, tas nagkalat. Di pinamulot niya. Meron na pong buhangin. Ano? Sabi ko, sige, kukuha na lang ako. Sabi niya, kuha ka na lang muna. Baka bukas daw makabinta ka. Bukas na lang daw yung bayad. Yun. Kinuha ko na lang. Nagkuha ko sa siyawalog. Baka tinapik din po yun ni Tatay Iskoy. Baka sinabi na, sige, ipakuha mo yan sa kanya. Nung time na yun na nandyan yung matanda, naglalako ng pusit. Magkausap po kami ni Francia sa cellphone, video call. Tapos parang sabi ko sa kanya, paslang muna ko tayo dahil wala pa akong binta. Pinapakita niya po sa akin, kaso lang nabitawan po niya yung plastic. Tapos yun, natapon po sa buhangin. Nagkalat po yung pusit. Tapos pinamulot niya. Parang naawa naman po ako. Sabi ko, sige, kukunin ko na lang yan. Kaya ayun. Nagkaroon tayo ng utang na hindi po sinasadya. Yan po yung iba. Kumuha lang po si Christian. Linuto niyan. Linagyan po ng crispy fry. Ito, mamaya na yan. Yes. Papaadobuhin ko kay Ronald. Yan po yung naabutan ni Papa Bits na ulam, lumpia, kaso wala nang. Tapos kagabi may sobra pa na pansit. Nagpansit naman si Ronald, ulam namin sa gabi. Nilagyan po niya ng sardinas. Yun. Alingaton. Pero kahit walang sauce, masarap pa rin guys. Crunchy siya kasi sa freezer ko po nilagay. Tingnan mo si Sia, yung pagkain niya sa pusit, yung ulo hindi sinasama. Kasi ganyan lang po kalaki yung ibang pusit, yan maliliit. Tapos may halo po na malaki. May dadada ko. Ha? May dadada ko. May da. May dadada ko na pusit. Siya nyo. Uy! May sasabihin ko sa'yo. Tatay Iskoy, wala na. Patay na. Patay na si Tatay Iskoy. Ha?
Oh, adto niya kang Jesus. Hindi ka na makakahingi ng muron. Sabay naman. Sabay naman. Kanay? Wala. Di ba sabi mo nung isang araw kausap mo na bigyan mo siya hihingi ka ng iraid. Sabi niya uwi ka dito kay maggagawa tayo. Di ba? Sabi niya. Wala na si Tatay Iskoy. Wala na yung tatawagin mo na tatay. Di ba? Kasi nung magwa 1 year old pa lang si Sia, palaging nandoon sa bahay nila Tatay Iskoy, tas naggagawa sila na Inday ng muron tsaka iraid. Katabi lang naman po yung bahay. So palaging nandun siya. Tas sila daw ni Piyang. Doon yung pasyalan nila ni Piyang sa bahay ni Tatay Iskoy. Tas minsan binibigyan sila ng piso, 5. Ngayon wala na. Si nanay na lang daw. Nanay na lang daw yung tatawagin niya. Mahangin na naman yung panahon namin. Ayan, nagkakandahulog po yung mga sinampay natin. Nililipad sa hangin. Mabuti po yung panahon, mahangin lang. Yan, po yung init. Tirik na tirik yung araw. Labas muna tayo, labas pahangin. Mahangin po siya, mahangin. Yung namin, trapal. Okay lang yan. Para may rabol din. May makitang design. Kahapon ganito rin, mahangin siya, tas may ulan. Ngayon naman, mainit, mahangin. Mabuting kombinasyon po. At si Papa Bits tulog. Hindi daw siya nakatulog kagabi. Kasi pa lang siya nagpunta doon sa terminal, alas 12. Alas 12, hinatid na po siya doon nila Rosan. Si Iskidi at saka si Paul. Sila po yung naghatid sa terminal. Tas umalis daw yung yung bus mga alas 2 na. Tapos nakarating po sila ng Palumpon alas 5. Pagkatapos lumarga yung barko alas 6. So nakaabot sila ng Palumpon alas 9. Kaya medyo maaga-aga si Papa Bits nakarating dito. Alas 11:30 nandito na po siya. Timing lang po nga pagsundo ni Christian kay Sia. Pinahintay ko na lang po doon sa eskina. Shera! Ikaw ka. Sa Pulang Bato pala, alas 9 na nakarating. Huy, Shera! Nangaaway si Shera. Nangaaway ka. Hinabol yung isang tuta. Yun, hinabol niya yung tutang isa. Yan po. Humahangin na naman, humahangin. Nakatulog yung Papa Bits namin. At ito palang dala niya. Ayan, mga gamot-gamot. Kasi ginawaan po siya ng inumin doon na gamot daw to.
gamot na gamot, mga ugat ba? Gamot sa Waray, ugat sa Tagalog. Bali linalaga. Ito po yung ginawang inumin niya doon sa Tacloban ni Japon. Nasabi ni Papa Beats, parang umuoki yung pakiramdam niya. Kaya pinadalhan po siya. So, magiging obligasyon po natin ito na maglaga para gawin inumin ni Papa Beats. Yan po yung medisina niya. Medicine kit. Wala nang laman. Huwag ko kung meron pang medisina. Mayroon pang meron pa. Ito yung mga dala niya. Mga tools pa rin. Tapos iwan ko kung labahan ito. Pero parang hindi kasi pinaglaba muna siya doon ni Charlene, asawa ni Japon, bago nag-impake. Karating naman po si Papa Beats dito na walang sagabal, merong biyahe kasi nga sa ibang lugar binabaha sa kadahilanan ng bagyong Inting. Doon sa Manila nakikita ko sa mga post na walang klase dahil sa baha. Tas may part din po na nakita ko sa FB na sa Tacloban kasi parang Waray natamaan ng tornado. Iwan ko, hindi ko lang po nakita kung saang lugar. Mabuti-buti na lang po naman dito yung nararamdaman namin. Kunting ulan, hangin, ganyan lang. Hindi napasyal po dito si Inting sa amin. Kaya yung apektado po sa lugar na Inting, ingat-ingat lang po tayo. Magdasal na para maiwasan ang kalamidad na dumadating po sa ating mga lugar-lugar. Magdasal, mag-ingat-ingat na walang walang mangyaring masama po. Ganun.